Kamusta mga idol? PBA update muna tayo. Unti-unti na naman ngang kumikilos si Boss Al Francis Chua para makuha ang target na player na magpapalakas lalo sa Magnolia Hotshots. Sa kanyang unang pasabog na trade, kinuha niya ang shooting guard ng Converge na si Jerick Balanza. Ayon nga sa balita mga idol, nagka-interes ang Hotshots sa former Letran Knights habang nasa injured list pa ang mga player na sina Rome De La Rosa at Aris Dionisio. Hindi naman inaasahan na magkakaroon ng mabigat na role si Balanza sa Hotshots na kalaunan ay magiging backup role na lang din mga idol. May lumabas nga na balita na may susunod pa na mas mabigat na hakbang ang Magnolia, lalo na ngayon at hindi maganda ang kinalalagyan nila sa team standing ng All-Filipino Cup. Ayon sa isang source, maaring sa mga susunod na linggo o buwan masusundan ang trade na ito. Medyo matagal na daw kasi ang trade proposal na ito ayon sa isang source sa kampo ng SMC. Hindi lang nila ito matuloy-tuloy dahil nga masyado pang mainit ang nilalaro ng teams na pinaglalaroan ng target nilang manlalaro. Isang big man at isang wingman daw kasi ang gusto nilang makuha sa trade. May mga lumabas nga noon na balita na target ng Magnolia si Justin Arana sa Converge pero hindi ito natuloy sa hindi malaman na dahilan. Biglang nagkaroon ng sense of urgency ang Magnolia dahil 6 na taon na nga silang hindi nakakapagkampiyon sa PBA mga idol. At dahil nga hindi na natuloy pa ang pagkuha nila kay Arana, balak naman nila ngayon pitasin si Isaac Go ng Terrapirma at Arvin Tolentino ng Northport. Panigurado na kapag natuloy ang trade na ito panibagong katakot-takot na batikos na naman ang ibabato sa PBA mga idol. Maganda na kasi ang tinatakbo ng Terrapirma Jeep at Northport Batang Pier ngayong All-Filipino Cup tapos pakikialaman na naman ni Al Francis Chua diba? Lalo pang maghihimagsik ang mga PBA fans kung puro bench player din ang ipapamigay nila sa Terrapirma at Northport mga idol. Baka maging kaparehas ito ng lopsided trade na ginawa noon ng San Miguel kung saan nakuha nila si CJ Perez mula sa Colombian Jeep kapalit ng mga bench player ng Beermen. Kapag nangyari ito mga idol, siguradong wala na talagang plano pa si Commissioner Willie Marshall na buhayin muli ang PBA. Isang halimbawa lang ito na hindi na siya totoong leader pa dahil hindi na niya kontrolado ang mga nangyayari sa PBA mga idol. Kahit nga yung pag-question sa kanya ng Spin.ph tungkol sa hacking incident na nangyari sa PBA All-Star Votes wala na daw siyang pakialam. Kung kayo ang tatanungin mga idol, dapat bang payagan muli ni Kume Marshall ang mga lopsided trade na ginagawa ng SMC kahit alam niyang negatibo ang impact nito sa liga? Comment down below. Hanggang dito na lang muna mga idol. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa videos na aking ipapalabas patungkol sa basketball. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please consider to subscribe at huwag kalimutan pindutin ang like at notification bell button para updated ka sa videos na aking ipapalabas. Salamat mga idol!